Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Salamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Kanang kamay ng Diyos sa aking humango, ang bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahahayag ko luwalhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ang aking Panginoon, muog ng buhay, siya ang patong tinanggihan ng tagapagtayo. Hanga-hanga sa aming mga mata. Gawain niya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak.
ni Santa Elena ang nakatagpo sa banal na krus. Ayun po ba yung nagpasala ng pasyon pamahalaga? Nagbabasa ba kayo ng pasyon pamahalaga? Ano ba tapusan ng pasyon? Hindi kayo po natatanong. Hindi ang istorya po ni Santa Elena. Basahin niyo yung pasyon, hindi yung natatapos sa istorya ni Cristo. Yung po ay natatapos sa pagkatagpo ni Santa Elena sa banal na krus. At yun ay inilagay doon talaga sapagkat para ipahayag na ang pagliligtas ni Kristo ay nagpapatuloy yung kanyang dinanas sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatuloy. At ito ang niyayakap ng patrona natin si Santa Elena. Kaya ang pagkatagpo sa banal na krus ang katapusan ng pasyon na batay sa tinatawag na liyenda oria, ang ginintuang liyenda. At dito'y isinasaad ang pagkatagpo ni Elena sa krus. Tatlo raw ang krus na nabuhay at hindi malaman alin nga ba ito ang karing Kristo. Kaya may ilapit sila doon sa unang krus sa may sakit at yun ay hindi gumaling. Ipinahipo doon sa pangalawang krus at ito ay gumaling. Kaya ang sabi ni Elena, yan ang krus na mabuti maganap. At yung nasa kalagitnaan ay mayroong kamamatay lamang na tao at yun ang inihipo nila sa krus at nabuhay. Kaya ang sabi ni Elena ay, iyan ang patunay na ito'y krus si Kristo sapagkat hindi lang gumaling ang may sakit kundi nakabuhay ng isang patay. Maaari ito'y isang liyenda lang mga kapatid. Subalit, ito'y nagpapatunay ng mensahe ng krus na natagpuan ni Emperatriz Elena. At ano ang mensahe? Na ang krus si Kristo'y hindi tanda ng kamatayan, kundi ito'y tanda ng buhay at kaligtasan para sa ating lahat. Isang araw ngayon na Sabado, matapos ako magmisa, naupo ako, nanood ako ng pagdidibate. Dahil nga siguro may nakaupong pare, kumaba ngayon ang talastasan. At sabi ngayon ng saksi, kapatid, kaya sa pare, gumagabi na. Para niya matapos sa usapan, kung ano na lang ang tanong, yun ang sagot. Ako na magtatanong sa inyo mga Katoliko. Ano yung kayo tanong sa akin? Tanong ng Katoliko. Bakit pa kayo mga Katoliko? Yung mga santo nyo yan, pinapasan nyo at itinutulak sa karo. Sabi ng Katoliko, kung ano ang tanong, siya ang sagot. Ano ba yung kasagot mo? Kung makalalakad ba yan, itutulak ka natin. Makakasama. Hindi niya isasabay na namin. Pero bakit nga ba mga kapatid? Bakit Santa Elena ay nasa karo? Bakit San Roque, San Agustin ay nasa karo at itinutulak natin? Sapagkat po meron tayong kasabihan tungkol sa posisyon. Pahaba-haba man ang posisyon. Ano kasunod? Tuloy. Alam po ninyo, ang posisyon ay larawan ng paglalakbay natin patungo sa langit. Ang simbahan ay tinatawag na simula na makalangit na Jerusalem. Kaya nga, ang pagsunod sa prosesyon at pagtatanghal sa mga santo ay paalala na pahaba-haba man ng buhay natin paglalakbay sa daigdig. Kung tayo'y tutulad sa mga banal, ay tayo din hindi lang sa simbahan na tuloy, kundi sa langit ang tuloy. Amen ba? Amen. Tuloy yung kwento nila sa isang lalaking nagpunta sa pare. Sabi, Ate, ako po hirap na hirap sa aking asawa. Wala po ginawa kundi ako ay murahin araw-araw. Wala po ginawa kundi mag-aalay palating mo. Sabi mo pare, sundin mo ang sabi ni Kristo. Kung ibig mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus. Kaya nga umalis ang lalaki. At pagkaraan ng 2 buwan,
Bumalik sa pari, may regalo para sabi, "Naku, Father, talaga pong epektibo ang iyong payo sa akin. Ngayon po, anyay, ako'y natahimik na." Natutuhan na pag-isa ng iyong asawa? Sabi ng pari, "Hindi po." Pinasal mo na lamang siya sa krus sa buhay niya ito? Hindi po. Kaya ginawa. Sabi mo po, pasangin ko ang aking krus. Ang asawa ko po ang krus. Kaya po binubura niya ako. Pinapasan ko siya. At itinatapat ko sa bintana. Tumigil na po siya ng pagmumura ngayon. Mga kapatid, paano nga ba natin niyayakap ang krus sa ating buhay? Yan po'y niyakap ni Santa Elena. Ayon sa kanyang buhay, hindi madali ang naging buhay niya. Siya ang unang asawa ng ama ni Constantino. Subalit dahil gusto maging emperador, siya isinantabi, iniwalayan, at napakasal ang ama ni Constantino sa iba. Gayunpaman, dahil si Constantino ang panganay na anak, siya ang humalili. At nang mahalili si Constantino, tinawag niya ang kanyang inat kilala bilang emperatriz. Hindi ito yan. Subalit, nahuli si Elena. Kaya ang hinatulan ni Constantino, makakatay ang kanyang unang anak. Hindi siya bumitilos sa Panginoon. Kaya nga ang krus ay natagpuan niya, hindi una sa lahat sa pagbuhay, kundi sa pagyakap sa kanyang buhay. Ito, mga kapatid, ang larawang ibinibigay sa atin. Iba-ibang krus na ibinibigay. Subalit ang mahalagay, kaya natin itong dalhin sapagkat unang dila ito ni Jesus. At pangalawa ito'y dinala at iyakap din ni Santa Elena. Kaya kapag mayroon tayong mga suligalit, mga dalahin sa buhay, tumingin kayo kay Santa Elena. Maaalala niyo na iyakap niya ito sa kanyang buhay at sa kanyang sarili. At ang krus ay hindi pabigat, kundi ito'y tanda ng tagumpay at tanda higit sa lahat ng pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat gaya naman ang sinabi ng Biyernes Santo, kung isa'y parang ang krus ay palasak na sa atin. Noong po ako'y nag-aaral sa Ateneo, nagkaroon ako ng kaeskwelang Thailander. At yung mga Thailander, marami sa kanila hindi Kristiyano, Buddhist. Subalit ito'y Katoliko. At siya may puntas na krus. Nalagay ko konti pa ang mall, isa lang ang mall mo. Kaya pa gusto niyang kumain ng Thai food, pupunta pa siya sa Ermita. Pero alam naman yung Ermita, hindi lang restaurant, may mga nightclub dyan. Isang araw, sabi niya sa akin, "May tanong na ako sa iyo, Andy." Sabi mo, "Ano yun?" Alam mo, ako nasasyak dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi ayon sa amin, pag ikaw ay nagsuot ng krus, mababa ang tingin sa iyo kasi nga ay Buddhist. Parang second class citizen ka. Kaya ang pag nagsuot ka niya, talagang ipinakikita mo ikaw ay Kristiyano. Kaya lang dito ako nagulat, kahit ang mga hostess sa krus. Para baan niyang walang halaga na ang krus? Gaano ba ang halaga ng krus sa inyo, mga kapatid? Mahalaga po ito kay Santa Elena. Kaya na hinanap niya at biniyayaan naman siya ng Diyos na matagpuan ito. Sa gayoy, sa araw nito ng kanyang kamistahan, ito rin ang narinig natin, sinabi ni Pedro, sinabi ng Ebanghelyo. Kinakailangan ang anak ng tao'y mapako sa krus at mamatay upang makamit natin ang kaligtasan. At sa araw na ito, sama-sama sa banal na haba, muli yakapin natin ang krus ni Kristo. Huwag tayo matakot, sapagkat sabi nga ni San Pablo, sa mga hintil, ito'y kahamalan. Sa mga Romano, ito'y katikisuran. Subalit sa mga nananalig, ang krus ay tanda ng tagumpay. Amen.
Tuloy. Tinatawa nila po dito yung kasalukuyang namamahala at saka yung pumapalit sa kanila. Please, patawaran. Pangulo ng Kaugalian, lilipat kay Mercedes Pineda. Dati nasa dito sa kabila. Ako. Yung dati sa kabila, lilipat dito yung Bago-Bago. Pangalawang Pangulo sa Kalalakihan, Emmanuel Pineda, Dito, lilipat kay dito Katipunan. At yung Kaugalian, Marcelina Manilas, lilipat dito po. Ngayon po yung sasalita yung Pangulo. Sa pari po na nakisa sa ating barangay sa Senior County Valera, kay ex-capital Candido Karipunan, sa ating po mga bisita na bukorin sa Talena mula sa Amerika, at sa lahat ng nandito, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng aking ama, na si Pangulong Rodolfo Diego,
pastores, sa kanyang mga kagawad, at ang mga barangay tanod na tumulong sa amin, dapat kong pasalamat hanggang sa gabi namin programa at sa aming pong parada kahapon, sa pamumuno ng kanilang hepe na si Ginoong Teng de Leon, sa aming pong mga tagapayo na gumabay sa amin, sa pamumuno ni ex-kapitan Canito Katipunan, Engineer Paquito San Juan, Dina Mercedes Girles, Dina Mabilina Osorio, at Dina Morning Cruz, maraming pong salamat. At sa mga pakaluskos ko ay sa pamumuno ni Wawi, na tumulong sa amin sa pagkakabit ng ating banderitas at amin din nagkikatuwa sa nagiging naming programa, ang buong pamunuan ko ay nagpapasalamat sa inyo lahat. At sa mga paling naglaan ng kanilang oras, upang mag-isa sa ating bayan ng isa sa loob ng siyang na araw. At sa Santa Elena Choir, sa pamumuno ng Ginoong Bernard Tulay, maraming pong salamat. At kina Tita Amy, Tita Ande, at Tita Lisa, na nag-aayos ng ating hapunan gabi-gabi, maraming pong salamat. Nais din po namin pag-ati ang aming pasasalamat kay Ginoong Lani Katipunan na tumulong sa aking ama at ginabayan siya kasi wala pa noong pasalamat hanggang sa aming preparasyon para sa aking napistahan. Maraming salamat po. At sa pamilya po ng aking ina, ang Mananghaya family, at ang pamilya po ng aking ama, Diego family, sa inyong suporta, maraming pong salamat. At higit sa lahat, sa mga nakasama ng aking ama, sa kanyang panunungkulan, ang bumubuo ng Pamunuan 2014, Pangulo mula sa USA na Eleonora D. Cruz, pangalawang Pangulo bilang Marcelina Manigas, at pangalawang Pangulo bilang Mercedes Pineda, Ginoong Emmanuel Pineda. Ang inyong pong maganda at kaya pagsamahan ang nagpulot ng isang matagumpay na pamumuno. Ang pusong pasasalamat po ng aking ama. At sa mga taga-bayo sa BAM na nagbigay ng kanyang tulong at suporta, maraming salamat po. At sa ating pong mahal na patrona, Santa Elena, kami po ay sadyang napakapalag at kami ay nakapag-alay ng paglilingkod sa inyo. At kami po ay inyong binabayan at pinagtubayan. Ang lahat po ito ay para sa inyong karangalan. Maraming salamat po. Nawa po, lahat tayo ay patuloy na gabayan ng Santa Elena. Muli po, sa ngalan ng aking ama, Pangulo Rudy Diego, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mapagpalang mga po at happy fiesta po sa ating lahat. Salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga taong tumulong upang ang pesahan ng 2014 ay maging masaya. 10 po ng mga tao na tumutulong ang sinusuporta sa lahat po ng proyekto ni Santa Elena sa New Jersey ay pinasasalamat. Magandang kahapon. Ngayon po ay ang Pangulo sa Paris sa Santa Elena. Magandang umaga po. Muli po ay nandito tayo lahat sa ngalan po ng SPPC at mga namamahala ng aming mahal na paso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta po sa ating mahal na paso na Santa Elena. Muli po ay salamat sa lahat-lahat ng tumutulong sa ating pagdiriwang ito. Sa Fiesta Committee, sa masaya at magpapay na paggalang ng kanilang atas na galatin, sa ating pong mga lectors, mga commentators, saka mga altar boys po. Ang ating pong mga guest choir, lalo-lalo na sa Santa Elena Choir. Sa ating pong mga balikbayan, sa kanilang pagtulong at pag-uwi kay Santa Elena tuwing kapistahan at pag-aalay po ng mga musiko, lalong nagpapasaya sa ating pesta. Sa ating pong barangay na nagkikaligtasan natin gabi-gabi. Sa mga kaluskus boys, sa ating mga nag-kusina, sa mga naglilinis sa sound system, at sa huli po ay sa ating mga celebrant priests. Kay Father Lou Evangelista, kay Father Nelson Dalisay, kay Father Jess Cruz, kay Father Francis Carson, Father Ken Apenya, Father Rainier Pineda, Father Ramon Garcia, mamaya po alas 5, at higit sa lahat kay Most Reverend Monsignor Andy Valera. Ano pa natin?
Salamat.